Okay, maayong gabi tanan. Salamat kayo sa matag-usangan niya karong tunga-tunga si Mana. Salamat kayo. So, kining natamagdugay ato manindog ta atong basahon ng nasa slides. Padayon ta sa John chapter 2, duha na rin ka versikulo. John chapter 2, 10 to 11. 10 to 11. Okay, kabay basa ng verse 10. Ready, read. Verse 11, go. Ang putamahan ng malangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kayo na yung privilege, amahan nga tunga-tunga sa simana makaduol kami sa imong trono sa grasya. Salamat kay amahan sa imong mga anak nga niya karong kagabhion. Salamat kay Ginoong imong gibutang sa ilang kasing-kasing, Lord, ang pagsimba kanimo nining taklaa. Amahan, among ipasalamatan ikaw nining miaging mga panahon, ikaw nagauban ka namo, ikaw nagahatag namo og safe driving, kalinaw sa unahuna, mong kalipay, salamat kayo. Ikaw nagapakaon ka namo abundantly. Amahan, among ipasalamatan ikaw niini. Dios ka langit ton labaw sa tanan, among ipasalamatan ikaw sa bililho ni mong dugo, mamaoy imong gilukat sa silot sa among sala. O gitagaan nimo kami gasas kaluwasan sa among pagtuo diha kanimo sa bililhon mong dugo, o gisaaran minimo kasiguruhan sa among kaluwasan bisan puloy-anan diha sa among gingharian, amahan. Dios nga langit nun, kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, salig na mo ang tanan ni Jesus Christ, uban sa imong pagtabon kanamo Ginoo sa bililhon mong dugo, ug maabog ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Okay? Kanang atong gibasa dire, yun dire, and say it unto him, kanang say it, kanang nagaingon diha, ingon man dito, og nagaingon ngadto kaniya, kanang nagaingon kadto ning gobernador sa pista, sa ilahang feast bitaw sa wedding, katong nagdumala sa pagpakaon, pagpainom, mao na siya. Og nagaingon ngadto kaniya, kaniya mao ni kadtong bana, katong bridegroom na. Og nagaingon ngadto kaniya, ang matag tawo sa sinugdan mudalit og maayong bino. Ug sa dihang ang mga tawo nakainom na pag-ayo, dayon kadtong labing minos apan ikaw mitipig sa maayong bino hangtod karon, giingnan ni atong bridegroom. Verse 11, kining sinugdanan sa mga milagro gihimo ni Hesus didto sa Cana sa Galilee, ug may pakita sa iyang himaya ug ang iyang mga tinun-an mituo kaniya. Okay, padayon ta sa itong mensahe, series of messages. Ang title aning series nato is Portraits of Christ, mga hulagway ni Kristo sa Galeria ni John. Portraits of Christ in John's Gallery. Specifically, ang title sa itong mensahe, Jesus, the Son of Man, Part 3. Part 3, mauna ni ang ikatulong last part na niya sa 1 to 11. Okay, so ang part 1 ani niya siya, Christ's participation in the events of life. Mao ni ato mensahe ato pa isang Wednesday. Christ's participation in the events of life. So si Kristo do na gyud nay parte sa event atong kinabuhi. Point A, the circumstances.
Ang hitabo ani ang circumstances ani kasal, wedding. Kanang wedding sa ilang panahon kaniadto dako kay na nga social event ngadto mga panahon nila. Bisan gani sa atong panahon karon do naman tay mga culture doon ay mga culture diri nato nga ang kasal tagdugay. Mo last og mga week kani ilahan ning last og week dako ning gasto na wala ta kahibalo dinhi kinsa gyud ning gikasal. Wala ta kabalo, wala man diri di man mabasa. Pero nagtuo ta nga it is probably mga close relative ni Ginoong Hesus. Mao na ang hitabo circumstances. Point B, dakol. Si Ginoong Hesus diri gi-invite siya. Adunay parente siguro niya nga nakaangkon og nakahuna-huna nga invito nato si Jesus Christ ani nga atong kasal. Muna natawag siya. Point C is Christ consideration. Atong i-notice dire nga when Jesus Christ was called in this wedding, niadto gyud si Ginoong Hesus. Niadto gyud siya. Now, on the other hand, in all the event of life, nato ang anak sa Dios, dili gyud ta angay mahadlok nga si Ginoong Hesus dili mo anha kung nangita ta sa iyahang panabang. Tungod kay Jesus Christ cares o sa panahon nga ato siyang tawagon, mutubag siya kanato o mulihok siya sa ato mga kinahanglanon. Ingon dito ang Matthew 7:7-8, and it shall ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be open. Una na ang gisulti sa Book of Matthew. Pero akong balikon tong gisulti nako diri nga seal number sa Ginoo karon, Jeremiah 33, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things that thou knowest not. Mauna na siya nga anytime nga motawag ta sa Ginoo, naa siya mo duol siya diri kanato. Number 2, Christ's power in the events of life. Ang gahom ni Kristo sa hitabo sa atong kinabuhi. Point A, it is a problem, na problema. Samtang kadagan ang festivities, katong kasal, nahutdan sila og bino, nahutdan sila og wine. Ako na nang gipasabot atong Wednesday nga kaning wine dili ni katong yayin. Ang yayin nga wine fermented na siya nga grape juice, fermented for 40 days. Kanini teros na siya, meaning grape juice. So nahudtan sila og wine. Now, sa atong sitwasyon dire dili kay ni nato problema nini o pananglitan, wala na makulangan tag imnunon kung nagkinahanglan man tag imnunon sa kasal, kay dali ra man mapalit nato, dali sa ila ni problema ni sila. Ngadto sa mga Hudiyo, problema na sila, nahudtan na sila ng wine, kay that is ruinous, makadaot sa dungog sa kasal. Ang buot pasabot ana nga wala mamaayo pagpreparar ang bana, ang bridegroom, wala maayo pagpreparar ang festivity nga moabot sa kinabuhi. Then B is a procedure. In this time, si Mary nagpadayag lang siya diri nato nga angay natong buhaton sa panahon nga moabot ang trouble sa atong kinabuhi. Kaning iyang gihimo, mao ni ang iyahang advice nga mao po ni atong buhaton kung moabot ang problema sa atong kinabuhi. Gitagaan ta niya duha ka steps that we should always take in the troublesome times in our life. Ang gihimo niya
may sulti siya sa iyang kinahanglanon ngadto ni Ginoong Hesus. So ang iyang tambag niya nato is kung doon na tayo mga problema, flee to Jesus. Do all ngadto ni Ginoong Hesus. Number 2 is follow His commandments. Follow His commandments. Asa man makita nato ang commandment sa Ginoo na ana sa Biblia, na pulong sa Dios. Na point C is His performance. Nakita nato din nga si Ginoong Hesus took the commonplace and make it extraordinary. Kay si Ginoong Hesus can change any situation if He is given the opportunity to do so. Ang gihimo niya atong panahon na, it was unconventional. Sa iyo na kag tubig, gihimo niyang grape juice. Tubig nga gihimong wine, so it is unconventional. Then, number 2, it was uncommon. Tungod kay katong gobernador sa feast, natingala siya sa quality of the new wine. Natingala yun siya sa quality of the new wine. Wala mo siya kabalogod, wala sa paghimo ani nga wine. Ang hibalo ani katurmong servant. Kabalo ang servant nga maamantay gisultihan Jesus Christ o sulti nagtubig na ba nga paghuman o sige pagkabo na. Ang katong governor sa feast at wala siya kabalo ato. So it was uncommon. Number 3, it was unbelievable. Kaya ang governor, wala ang siya kabalo, mao na siya nga dili siya makatuo nga sa gidugayon ng gipainom ang mga katawhan sa nindot nga bino, nawad-an silang bino, ang bino nga na mas nindot pa imnon atong pirmiro nga bino. Muna atong nabasa ganiha. So ang atong mensahe karon number 3 is Christ's provisions in the events of life. Christ's provisions in the events of life. So point A ani, He provided that which pertain to the flesh. Si Ginoong Hesus nagprovide siya niadtong gikinahanglanon sa atong unod. He provided that which pertain to the flesh. Ang nahimo ani niya wine. He gave them just what they needed in their immediate circumstances. Gihatag ni Ginoong Hesus unsa ilang gikinahanglanon niadtong dinali nga kinahanglanon nila adtong hitabo sa ilang kasal. O kung gihimo na ni Ginoong Hesus nga gitubag niya, gi-provide niya ang immediate needs atong mga atong panahon na unsa man ang imong immediate needs, Jesus Christ will do the same for you. So, kami basa ng Philippians 4:19. Philippians 4:19. Read. Okay. So, ang keyword anang gisulti ni Paul kanang Philippians 4:19, ang keyword ana kanang word all. A careful study of this word in the Greek reveals that the word really means all. Tanan yun. So, He will meet your need, all your need. Mauna ang sulti ni Paul. Na hibalo man ta kadto bitaw widow of Sarifat, mabasa nato atong 1 Kings 17:10-16. Katong widow of Sarifat ning adto si Elijah dito. Kay giingnan mo sa Ginoo adto dito adtong widow. Adto dito.
Pag ato dito na lang dito gipakaon siya sa pakan ako, gipakan ako atong widow unsa ba unsa ba tawag niya o ma'am ba siguro unsa ba si rapat man yang ngalan pakan ako ingon tong widow nga pakanon ka nako pero mao na ni katapusan sa akong lutuon nga lutuon nga para nimo o kaning oil katapusan na niya paghuman ani mamatay nami tungod kay tinginit man gutong panahon na gutom ba ting gutom so ingon si Elijah pakan-alang ko so gipakaon gyud siya sa widow pag pakaon ni sa widow niya ang iyahang sudlanan sa iyahang katong sa ning kanang iyang lutuon bitang nga pan ang iyang sudlanan ug ang iyang oil ibutanganan sa oil wa gyud nahudte hangtod na lang ting ulan mo na ang widow of Sarephat mabasa nato na 1 Kings 17 to 10 to 16 so God took care of her giamuma gyud siya sa Ginoo nahinumdum siguro ta ni Elijah nga nagtago siya dito sa suba kasi pangita siya dito siya nagtago sa brook so may ang kanon dito tuong sa suba 1 Kings 17:1-6 sabi nimo gihadtan siya pagkaon buntag sa uwak gihadtan siya pagkaon sa hapon sa uwak gihapon so makita nato nga ang Ginoo mag-provide gyud bisan sa kinahanglanon sa flesh sa tao. So kaning mga tawhana will never forget what God did for them. And there are millions of others who could testify as well. Daghan kayo. So that is point A. He provided that which pertain to the flesh. B. He provided that which pertain to the faith. To the faith. Atong mabasa ganiya sa verse 11, ingon dito, his disciples believe on him. Katong gihimo ni Ginoong Hesus dito sa kasal, katong tubig gihimong wine, ingon dito, the disciples believe on him. So ang atong pagtuo ni Ginoong Hesus nga si Ginoong Hesus usa ka Dios dili gyud na siya ma-misplace will never misplace so kang bisan pa ang tao mag-dispel lang siya og mustard seed ting gamaya nga pagtuo sa guna ka na mustard seed kung ang tao mag-display lang og parehas kadak mustard seed sa iyang pagtuo sa panahon sa panahon nga siya gisulayan sa iyang kinabuhi. Jesus will enter into that need and will move your mountains. Kanang bukid nga kanang imong problema nga sama sa bukid patago na si Ginoo. Will move your mountains and he will never fail his children. Di yun niya pakyason ang iyahang mga anak. He provided that which pertain to the faith. Point C, he provided that which pertain to the future. Pertain to the future. Ayun dito sa verse 11, manifested his glory. Nagpadayag siya sa iyang himaya si Ginoong Hesus. When you see Jesus come through in your hour of crisis, sa panahon nga muana si Ginoong Hesus diha kanimo sa ikaw na sa krisis sa magkinabuhi, it will do something for you. O himuon na ni Ginoong Hesus diha kanimo, malig-on imong pagtuo diha kaniya ug matagaan kag paglaom sa ugma damlag sa atong kinabuhi, sa mong kinabuhi. Dunay mga panahon kaniadto
5,000 ka mga laki gipakaon sa Ginoo. 6,000 5,000 mabasa nato na sa John 6:1-3. Pila lang ka nabalaka kaayo ang mga disciples o atong panahon na ang disciples nag-doubt sila ni Jesus Christ. Bisan pag nagkakita na sila dito sa gihimo ni Jesus Christ dito sa wedding of Cana, nag-doubt sila. So, nangutana si Ginoong Hesus, naabay makaon din ha. Ingon itong mga disciples, ni ay bata diri nga na ay 5 barley loaves. Dahil na ay duha ka gagmay nga mga isda. Ngayon sa mahimo anang sa 5,000. So, pag human na naagi, kuha ni Ginoong Hesus, dayon, o giingan niya disciples, distribute that. Distribute, gipakaon ang 5,000. So, naghinay-hinay na o kanabang ligon ang pagtuo sa mga disciples niya. So, paghuman na ang atong pagpakaon niya, ingon siya nga gather all the fragments. Gipakuha pagod nilang katong mga nasobra o pila ka buo kasobra, 12 baskets with the fragments of 5 barley loaves. 12 baskets ang na-gather nila ang sobra. Ang buot lang nako ipasabot po ani nga bisag kita kung magkaon ta hudton gyud nato. Dili nato usik-usikan bitan lang uban magkaon ta. Kami gitudluan gyud mi ana kami sa among pamilya. Masuko tong akong amahan og magkaon mi nga daghang sobra ng plato. Masuko to siya. So karon nga nagtuon tag Biblia, biblical mo gyud na. Biblical mo gyud na. So aning panahon na medyo do na pay doubt gamay ang mga disciples. Pero naa man gyud gipakaon man gyud ni Ginoong Hesus ang katong 5,000 men, walay labot babae ug lalaki atong panahon na. So although katong mga disciples were filled with doubt, ang di kay sila matuo nga mahimo ni Ginoong Hesus katong mga butanga, but later dunay lain na po instance. Dunay na po lain instance nga mabasa nato Matthew 15:32-38. Ngutana si Ginoong Hesus, daghan man kay nagsulod niya siya. Ingon siya nga naabot ay makaon diha. Ingon to nga disciples nga bisag pila to katawsan nga ilang kwarta dili makapakaon ani daghang kay tao. Ingon si Ginoong Hesus, how many loaves have you? So ingon sila nga ni ay 7 diri and a few little fishes. So gikuha ni Ginoong Hesus, ingon si Ginoong Hesus, distribute na. Gidistribute nila katong pagkaon. Napakaon tong 4,000 men, way labot babae, way labot mga bata. Gipakaon ni Ginoong Hesus. Anong panahon na lig-o na ang ilang pagtuo sa disciples ngadto ni Jesus Christ. So mao nang si Ginoong Hesus provided that which pertain to the future. Imo ma-compare diri. Pag human ani niya kaning sa Mateo, pag human ani niya siya, dunay na-gather nga 7 baskets full. 7 baskets gipakuha man gyud ning Ginoong Hesus katong mga fragments gipakuha niya. Makaon pagud to. So aning panahon na wa na nato mabasa nga ang mga disciples nag-doubt pa sila ni Jesus Christ. So kung ato ning i-contrast kaning duha ka panahon ani, primero nagduda sila sa makahimo ba si Jesus Christ. Pero sa ikaduha katong sa Mateo,
wala na sila makaduda. Buo na ang ilang pagtuo ni Ginoong Hesus na usa ka Dios. So they have seen Him work and know what He can do. So kahibalo na sila what is coming on their faith, tungod adto ang their faith nila, ang ilang pagtuo nag-increase. Nag-increase ang ilang pagtuo. So all I am saying is this: when you see Jesus come through for you today, you have hope for tomorrow's trials. Doon na kay paglaom sa mga pagsulay sa ugmang damlag sa atong kinabuhi. After all, if He can move that mountain today, kung malihok ni Ginoong Hesus ang problema nato nga sama sa bukid karon, then He can move that one, you will come to tomorrow. Mahimo na sa atong buhi nga Dios. So mao na ang conclusion sa itong mensahe. What I want you to take home with you from this message is this: Jesus is tied to the events of your life. So mao na huna-una. Jesus is tied to the events of your life. Si Ginoong Hesus nabugkos na siya sa hitabo sa atong kinabuhi. He is not just some remote supernatural being who is totally removed from your need. He cares about the smallest details of your life and waits for you to call Him in our times of need. So naghulat lang na ang atong Ginoo nga tawagon siya sa panahon nga nagkinahanglan ta, so that Jesus Christ can minister us. Unsa ba imong gikinahanglan karon? Salvation ba? Tagbuo na di Ginoong Hesus. O na backslidden ba ka? Nabugnaw ba ka? Tagbuo na si Ginoong Hesus. Doon na ba yung mga kabugaton nga imong gipasan diha? Tagbuo na Ginoong Hesus. Ang importante, call Him. Doon na yung mga bad situations sa inyong kinabuhi, atong kinabuhi, call Jesus Christ. Some circumstances beyond your control, but not beyond your ability to worry over. So atong buhaton sa unsay gihibo ni Mary, bring it to the Lord who cares and bring it to Jesus. Ingon ani atong kahimtang ba? Ingon ani atong kahimtang atubangan sa Ginoo. Akong basahon na Matthew 10:29 to 31, barkaduhan na ako nigibasa. Ingon ito: Are not two sparrows sold for a farthing? Kanang sparrow, gagmay ka ng langgam na, dagkagay sa mo sa mong atubangan, tapos sigari sa inyo na, gagmay kayo, brown, may sparrow. Are not two sparrows sold for farthing? Kana kunong two sparrows, gibaligya na o wala man mo kaabotan ng kwarta isa kadako, no? Ako nakaabot ko ng kwarta isa kadako. Mao na himo maghantak bitaw, kanang maghantak mao na himoon. Di bayro nagkaupat, mao na ang farthing, mao na yung are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father. Kung din kung doon ay mamatay ang sparrow, may maadto sa ground, naa ang Father. Naa siya sa lubong. So you see, naa ang Ginoo kung mamatay ng kanang sparrow. Then ingon siya further sa Matthew 10:30, but the very hairs of your head are all numbered. Bisan kaning atong mga buhok sa atong ulo, numbered na sa Ginoo. Muna ingon 31, fear ye not, therefore, ayaw kadlok, you are more value than many sparrows. Ingon ana tanan ka importante sa Ginoo. Kung importante niya ang sparrow, mas importante ta niya kay gihimo ta sa
sa diha sa gihimo ta sa dagway sa Ginoo. Nindog ta mga apo ta. Amahan na mo langit nun, buhi na mga Dios. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa matag usangan na karon. Salamat amahan sa imong presensya. Salamat Ginoo sa imong saad diri kalamo. That anytime we can call you o kami Ginoo nasayod may at this point importante kay may diha sa imong kinabuhi amahan. Dios nga langit nun among ipangamuyo kini mensahe bulugdan is kasing-kasing sa namo tanan ni Lord nga kami ikaw nahigugma diri kanamo. Amahan nining kahaponon among ipangamuyo ini kagabion among ipangamuyo nga makiling Lord ang imong igdulungog alang sa tinguha sa imong kasing-kasing amahan. Daghan mig mga kinahanglan Lord nining kagabion among isulti ni diha kanimo kay nasayod kami ikaw moamuma kanamo motabang kanamo. In Jesus name, amen. Okay, miguta.